Tingnan natin yung rice, kung magkano yung rice dito. Eto, naka-sale ba ang rice? Sliced bread, how much ka ba? May Superstore doon, may Costco, so mas marami. Ay. Today, ang plano ko, i-explain ko sa inyo yung cost of living dito sa Canada para may idea kayo kahit pa paano kung nagbabalak kayong pumunta dito, kung sa tingin nyo mataas ba or kung sa tingin nyo kaya naman ng sahod nyo. Kayo na rin ang makakasagot kasi dadaling ko kayo sa grocery ngayon. Titingnan natin yung mga presyo doon, yung mga basic necessity, yung like bigas, mantika, itlog, yung mga ganun, yung meat, vegetable, yung mga kinakailangan natin para makasurvive tayo dito sa Canada. Para kayo na rin ang magsabi kung ano nga ba, worth it pa ba mag-Canada o hindi na dahil sa cost of living dito. Kasi maraming hindi natutuloy na pumunta dito or nag-aalangan pumunta dito dahil sa cost of living nga daw ay mataas. Tapos, at the end of this video, ibibigay ko naman yung input ko. Sa part ng video na to, kayo din sasagot kung mataas nga ba or hindi. Worth it nga ba or hindi. Yun. So, yun. Samahan nyo ako, magbibihis lang ako, mag-aayos lang ng konti. Ganda ng araw ngayon. Ganda ng panahon. Napakainit. Ito nga pala yung munting tinitira namin. Townhouse siya. Tatlong bedroom sa taas, isang sala, kitchen, tapos isang room din sa baba. Yan, explain ko rin sa inyo later kung magkano yung renta namin kasi part yun ng cost of living. Kung kaya nyo bang makasurvive, kung magkano yung sasahodin nyo. Ayun. Sana, yan, ang ganda ng panahon, no? Init, thank you Lord. Ang ganda po ng panahon. Ganda ng araw. Thank you po. Shortcut yung daanan dito papunta sa grocery. Kaso pag winter hindi kami dumadaan dito kasi masyadong malaki yung snow. So ito yung daan. Likod lang actually namin yung grocery, yung mall. Yan yung daanan, may maliit na lagusan na trail papunta doon. Ayun si Kuya. Yan, may maliit na lagusan papuntang grocery yan. Yung end niyan, mall na yan. Tapos yun. Napakalapit lang kasi small town lang talaga kami dito. Yan, 3,000 plus population lang kami dito pero I mean, napaka-solid niya kasi may mall, may grocery, may hospital, may lahat kompleto siya. May food station. Even small town, maliit na town pero lahat ng necessity, lahat ng mga facility nandito. May recreation center. Sa susunod, igagala ko kayo dito. But for the meantime, ang vlog natin ay cost of living dito. Yan. Nag-jacket ako kasi medyo, kahit maaraw siya, medyo mahangin pa rin. Mahangin siya na malamig yung hangin. Yan. Tuwing summer lang kami dito nakakadaan pag wala ng snow kasi pwede siyang daanan. Shortcut. Yan. May mga walking trail na pwedeng paglakaran. Pag naiinip kayo sa bahay, yan, pwede kayo maglakad-lakad dyan. Yan. Try nga natin. Sige nga, punta muna nga tayo dito. Pasyal ko kayo dito. Bago tayo magtingin sa grocery. Pasyal ko muna kayo dito. Yan siya. Ang ganda. Ganda ng panahon. Thank you Lord. Ganda ng ngayon. Sana makayanan ko mag-video kasi nahihiya ako mag-video sa pag may mga tao, nahihiya na ako. Yun nga lang kalaban dito, may mga poops kasi pwede mo dalhin dito yung mga alagang hayop like aso, yan, mga pusa. Pwede nyo ilakad dito. Yun o. Tara, doon na tayo sa main goal natin. Tapos mamaya explain ko sa inyo yung mga expenses ko dito. Yan, ang ganda ng park. Actually, likod namin, ito may park, may mga bike ramp dyan. Tapos din doon, may mga bike ramp din doon banda. Tapos, ito yung mall, yung kulay brown na yan, ayan yung mall. It looks maliit lang talaga ang mall dito, pero meron niya yung grocery, may mga ilang store, may bangko, doon. Tapos tara, daling ko kayo doon. Nangangalay na ako. Nakakakalay pala mag-video.
o matanda lang? Tumatanda lang kaya mabilis mangali. Mamaya ipapasyal ko kayo dito. Yan, yung mga yan. Papakita ko sa inyo. Pero yung main goal muna natin ngayon, kasi ang dami ng commercial, kung saan tayo napunta. Hindi na natin na-discuss yung goal natin na cost of living. Naligaw na. Gumala na ng gumala. Ay. Ganda ng panahon. Thank you po Lord. Thank you Canada. Ayun o, may Pilipino. Ay, wala akong basket. Perang basket. Daddy, may laman to. May laman? Isa mo siya pa? Ayoko. Nag-almusal ako. Ayan, si RJ. Kaway ka muna, Jay! Po sila yung mga unang nag-entertain sa amin dito. Mabait po yung pamilya nila. Tara! Punta na tayo sa main goal natin. Ang dami nating commercial. Dami naming side quest na nangyayari. Hindi na natin napuntahan yung goal. Yan, nandito na tayo sa loob. Ayan, may red apple. So, may mga bilihan ng kung ano. May mga bilihan dito ng damit. Tapos mga grocery. May mga stocks din, mga chips, mga snacks. Ayan. Pero doon tayo sa co-op pupunta. Ayan, ito yung grocery. Ayan, nandito na tayo. Ayan, first stop natin, itong mga bread. Magkano nga ba ang ito? Ito na lang mga sliced bread siya. White bread, paint lang. Ganyan yung tsura niya. Yan yung pinaka nakita kong mura-mura. Yan. Yung 2.29, 2.69 yung pinakamura. Ito. Kung gusto nyo naman ng mga healthy, meron din dito mga ito. Mga 5.39, mga ganito siya. Kaso, medyo pricey na siya. So, ito naka-sale siya 3.49 lang. Ganito na siya. Okay na rin siya, 'di ba? Sale 3.49 kung 4 or 8, 12, 16, 100 XT ang ganito sa Pilipinas pag convert. Tapos ito usually yung binibili ko pag nagsisale sila. Kaso ngayon hindi siya sale, 6.29. Sarap ito. Guys, bili ko. Yan, 3.49 yung grapes nila. Healthy living kayo, gusto nyo ng grapes, yan, 3.49 per pound. Grape green. Meron din ibang kulay, 3.49 din per pound. Yung watermelon nila dati punong-puno to. Ngayon is $6 na lang naka-sale. 5.99 sale sila. Medyo busy ngayon kasi weekend. Maraming tao dito sa grocery. Tingin tayo ng Ambrosia apple. Ambrosia. Medyo mahal yung apple nila. 10.69, 8.49. Saging 1.49 per pound. Ganyan. Yan. Kung healthy living kayo, mga prutas kailangan nyo. Yan. Meron din naman kamote. Yan, mga kalabasa. Ibang klaseng kalabasa dito. Squash ako rin yung mga pitsura nila. Tapos tomato. Sorry. Kasi natin. Yan, 2.72. Tapos, kung ayaw nyo naman ng mga per bag na apple, meron din per piece. At ang mga presyo nito, 3.19 per pound, 3.29. Ito, naka-sale siya, pero mas na. I suggest na mag-ganon na lang kayo yung per bag kasi mas marami na siya. Tapos, mas marami na siya, mas mura pa. Ito naman, bawang, yung mga basic necessity natin, yung mga ingredients. Ibang price, ginger, garlic, 3.19
one bag na ganito na siya. Ilang kilo to. Yan. Isang ganito na siya, 3.19. So, mas makakatipid kayo pag maramihan na. Kasi hindi naman yan masira. Unlike this, tingnan mo. 1.19, tatlong peraso lang. So, dun kayo sa marami. Matagal nyo naman gagamitin. Tapos, ginger, 3.29 per pound. Lahat dito, pagdating mo sa counter, ay sa cashier, titibangin niya nila doon. Tapos, automatic na yung presyo. Kasi, yung may timbangan. Tapos, sibuyas. Yan. Alam ko, mura ang sibuyas sa Pilipinas. Dito, 6.49. Kasi isang ganito na siya. 5-pound bag. Medyo pricey ang mga gulay dito kasi nasa small town kami. Medyo isolated siya. Malayo kami sa mga big cities. So 2 hours drive yung big cities namin dito. Which is hindi naman siya rin kalakihan. Pero malayo. Kaya medyo pricey yung mga product. Like gulay. Especially gulay. Kasi yun. Kailangan pa nilang dalhin dito. So hindi mo rin sila mabiblame na ganun ka. Medyo pricey. Pero pag nasa big city naman kami, doon sa Prince George may yun. Dito naman tayo sa mga snacks area. Dito pa yung bigas. Saan yung bigas? Ayun, tingin tayo ng kape. Ano ba yung pinakamurang kape dito? Siyempre, hanapin natin yung pinakamura at naka-sale. Asa na? Ito. Like this. Isang ganto na siya. Maxwell House. 15.99. Siguro ilang buwan nyo na itong magagamit. Hindi lang siya matagal na. Kasi kung mag-isa lang naman kayo, kung family naman kayo, medyo mabilis lang. Pero kung mag-isa lang naman kayo like me, 15.99, $16 is pwede na to. Pero may ibang klase pa rin naman dito ng kape like this, Tim Horton. Ito ito mahal. 34.99 ang mahal niya. 28. Marami yan. I suggest na bumili na kayo ng maramihan kasi though mas mahal siya pero mas matagal nyo naman gagamitin. Yung mga pancake 6.49. Doon tayo sa meat. Yan, punta tayo sa meat section. Yan, ano to? Yan, may mga ganyan sila dito sa frozen area. Ito, breast 14.6, 14.06. Naka-sale siya pag red label it's sale. 9.49 per pound siya. 14.06, medyo pricey. Ito naman 16.05, 1, 2, 3, 4. Naka skinless na siya. Ano na siya skin. Tapos the breast, healthy living kayo. Yan. Ito, may chicken mix. Ang sarap dito. Kano lang siya? 12.16. Ang net weight niya, ang unit price niya 8.80 per gram. Medyo okay na siya kasi naka-sale pa na siya. 3.39 per gram. Yan. Pero mas okay atang bumili ng ganito, yung whole chicken na siya. Kasi although 28.13, dalawang chicken na siya, i-chop nyo na lang para mas makatipid yan. Dami naman. Yan, meron din dito ground pork, ground beef. Naka-sale din sila, 7.49 per pound. Tapos 13.14. May mga presyo naman na sila per pack. Ito, ano to? Pork loin, 6.99. Yan. Ito ang masarap. Yan, ribs. 21.41. Ilang kilo to? 1.7 kilos. Convert nyo na lang. Pero naka-sale pa rin siya. 4.69 per pound. May mga pork chop.
Ayan, ito may yempong buo dito. Yan, 45.08. Ganito yung itsura niya. Ilang kilo to? 3.72. 45.08. Ang per pound niya is 5.49 per pound siya. Nakasale siya. Pero medyo pricey. Slice nyo na lang, maliliit. Kung isa lang naman kayo, matagal nyo na itong magagamit. Ganun siya. Ganun yung mga bilihin dito. Though, hindi ako mag-grocery ngayon. Ano pa ba? Ayun, bigas. Tingnan natin yung rice dito. Rice is life. Tingnan natin yung rice, kung magkano yung rice dito. Ito, naka-sale ba ang rice? Yan, 54.99. Isang ganito siya. Hindi siya naka-sale. Ilang kilo to? Jasmine rice. 10 kilos ata ito. Yan. Usually, nagsisale yan every month. Once a month nagsisale siya. Tapos, yung staff dito na Pilipino, si Tita Vicky, mini-make sure niya na ma-inform kami para kapag sale, doon kami magkukuha na. Tapos, pinapa-reserve na lang namin sa kanya. Tapos, pinapaiwan if ever nasa work kami. Para makakuha kami ng sales na bigas. Yun. Ayun, pag sale ang bigas, worth $29. $29 lang siya or 30 something. Yun. So, yun. Diskarte lang talaga kung paano mo siya babudget yung pera. Kung hindi ka maghihintay ng sales, ang bigas naman, matagal naman yung masira. Hindi naman yung nasisira agad-agad. So, pag sales, grab mo na, kumuha ka ng 2 sakong bigas kasi matagal mo na yung gagamitin. Ano ang sunod? Tingnan natin yung egg. Magkano nga ba ang egg dito? Ito yung egg. Oh, naka-sale sila. Tingnan mo nito. 5.49. 18 pieces eggs na siya. Naka-sale, di ba? Oh, good deal na yan. Ano na yan. So, pag may sale, i-make sure natin kumuha na tayo. Kasi para matipid tayo. Ganun. Diskarte lang talaga kung paano ka makakatipid dito sa Canada. Tapos if ever gusto nyo naman ang mga chicken nuggets, yung mga ready to cook na food, yan, meron dito. Pizza. Kaso if ever nagkikrave kayo sa mga something, kasi dito sa amin, malit na lugar lang, limited lang yung store. So lahat mostly kailangan mong lutuin. Pero meron din namang iba na meron kaming Team Subway, meron din kaming 7-Eleven. So tingnan natin yung milk, kung magkano ang milk dito. Dito ganyan ang klase ng milk, yung mga nasa galon na talaga siya. Hindi ako nabuksan kasi hindi naman tayo bibili. Tingnan na lang natin yung presyo. Fairy milk, nakikiin yung milk. Nasaan yung presyo? Where's the price? So, katulad niyan, 7.39 isang galon na siya. Usually mabilis tong maubos kasi ano sila, Canadian is mabilis sila sa milk. Tapos ito, masarap to. 9.95 pag nag-crave ako sa chocolate milk. Yan, binibili ko siya. Isang galon na siya. Matagalan mo na itong spend. Ilagay mo lang sa rep. Kaso, may expiration yan. Kailangan mo ma-consume agad before the expiration. Yan. Yan yung presyo niyan. Baba. Ayan, asukal. Tingnan natin yung asukal. Kape, tapos na. Ayan, dito yung asukal. Ayan, 4.99 yung ganda siya. Medyo brown. 4.79 naman yung brown na brown. 4.49. Basta yan. Ganito yun sa amin. Tapos yung icing sugar, hindi naman yan. Yan. 7.99 to, napakalaki na. Pero I suggest if ever. Let's go na guys. Wala naman tayong bibili. Pinakita ko lang sa inyo yung presyo ng mga bilhin dito sa dito sa store ng grocery namin. Okay. Labas na tayo.
Pero I suggest kung gusto niyo makatipid kasi kami medyo malayo yung Prince George dito 2 hours drive pa siya. Doon kami talaga bumibili ng maramihan. I mean, pang isang buwan na namin yung budget or more than that. Ini-stock lang namin siya kasi mas okay yun. Kasi nasanay din kami lalo na pag winter, hindi kami gaano makalabas. So, nag-i-stock na kami ng nagpagkain namin ng meat, ng bigas. Maramihan na talaga siya. So, mas nakakatipid kami pag maramihan kasi yun, hindi kami pabili-bili din. Kasi tapos sa gas, ganun din, hindi rin kami palabas-labas kasi meron na kaming supply. Yun, mas nakakatipid pag ganun. Kung meron naman kayong freezer, kung meron naman kayong ref, ang kaso, ang kalaban lang natin doon yung gulay. Medyo mabilis silang mabulok, so hindi natin sila ma-preserve. Yung gulay, dito na lang kami bumibili pag minsan, pag wala na kaming ano. So paraan lang, kunwari, bumili kami ng gulay sa Prince George, kaso mabilis na masira, yun yung inuuna namin lutuin. Yun kasi. Tapos, pag if ever wala naman ng gulay, naubos na yung gulay namin, dito na kami bibili kahit pa isa-isa lang, paunti-unti lang. Pero as long as meron pa rin kami ng mga meat, gas, yung mga basic necessity. Kasi pwede mo naman prituhin yung chicken, pwede ka lang magprito ng chicken. Yun na, ulam mo na yun kung mag-isa ka lang naman. Diskarte lang. Pero wag nyo pa rin titipirin yung sarili nyo kasi nagtatrabaho tayo dito. Hindi tayo dito nagtatrabaho para magpakagutom, magtiis. Hindi. Wag ganun. Kumain pa rin tayo ng mga gusto natin kasi kaya nga tayo nagtatrabaho para matikman yung mga gusto natin eh. I mean, enjoy yung life. So, wag nyo pa rin tiisin yung sarili nyo. Yan. Kung nag-crave kayo sa pizza or nag-crave kayo kumain sa labas, kaya lang kayo. Enjoy nyo lang yung life nyo dito. Wag nyong tipirin, wag nyong sagarin yung sarili nyo na kailangan nyo makaipon, ganun. Ayun, nasa labas na ulit tayo. Tapos tingnan nyo, yung government dito, napakaayos nila kasi even though small town kami, 3,000 plus population lang kami. Pero may mga ginagawang ganito, yan. Bike ramp yan para sa mga bata or ever, kahit sino, yan. Tapos ito rin, yan, bike ramp yan. Itong park na to, yung kabila ng mga puno, yun yung townhouse namin. So napaka-accessible sa amin, napakalapit lang. Gumagawa sila ng ganito kasi gusto nila yung mga tao is mag-stay dito sa small town namin. At least may activities sila, hindi sila maboboard. So napakaayos. Napakaayos nila. Yan, may aso sa likod. Tapos ayan, meron dito mini zipline. Yan. Nakakatuwa kasi inaayos ng government talaga. Yung tax mo, yung pinagpagura mong tax na napunta sa government is makikita mo yung worth. Hindi, unlike, ayoko na lang magsalita. Yan. Makikita mo yung worth, yung makikita mo yung value ng tax mo na dito napunta. Yan. Pwede mo enjoyin yan. May zipline doon. Doon ka magsisimula. Papunta dyan. Yan. Try ko ba? Wag mo na. Baka tawalin nyo. Oh, ayan, di ba? Ito, may extreme bike ramp siya kasi medyo matataas. So, usually, ayun yung bahay namin, yun dyan yung bintana. Pag kumakain ako sa labas, pag kumakain ako sa kitchen namin, nakikita ko yung mga bata dito, nag-enjoy sila. Which is good, nakakatuwa rin kasi may tanawin kaming ganito. Yan. Medyo extreme siya, pero pag siguro kung ako yan, baka pagbaba ko pa lang dito, tapos pagtalsik ko dun, ano na, hindi na ako makatayo. Kasi iko-control mo yung bike mo. Iko-control mo yung bike mo, baka mataranta na ako. So, yan. Hanggang nood na lang tayo. Kasi medyo matanda na tayo. Hindi na tayo pabata. Ayan, dami na naman natin side quest. Hindi na tayo nakapokus sa ano natin. Sa topic natin about the cost of living. Ayan. Sige po muna tayo dun sa upuan doon. Pasensya nyo na kung medyo mayanig, magalaw yung video. Cellphone lang kasi ang gamit ko. Kaya sana dumami pang subscriber natin para may pambili ng magandang camera. Yan, dito tayo uupo. Yan, may mga upuan na pwede kayong upo-upo lang dyan, magpainit, mag-relax lang, tumambay.
Yan. Ayun, meron din doon. Ay, may natutulog pala. Yan, ito. Yan. Dito muna tayo umupo. Dito muna tayo umupo. Explain ko lang sa inyo yung cost of living dito. Nakikita nyo ba? Wala kasi akong patungan. Sa lamesa lang. Kailan? Hawakan na lang natin. Medyo malapit. Explain na natin. Yun. Back na tayo sa topic natin ngayon ng cost of living dito sa Canada. Kita ko na sa inyo yung mga presyo ng grocery dito. Yung mga basic necessity like bigas, mantika, egg, yung mga meat. Medyo pricey siya. Kung titingnan nyo, kung i-convert nyo sa Pilipinas, medyo pricey siya. Though lahat naman ng lahat ng bansa mataas talaga ang inflation ngayon. Hindi lang Canada, pati Pilipinas, alam ko mataas din ang mga presyo ng mga bilihin doon, pero medyo mas lamang nga lang dito sa Canada. Hindi siya medyo, lamang talaga siya. Kasi ang sahod dito is bi-weekly. Siguro bi-weekly ko mag-isa is 150 Canadian dollar yung monthly expenses ko para sa grocery ko, which is mag-isa lang ako, pero sa tingin ko sobra na yon. Minax ay ko lang siya, yung pinaka malaki na budget para sa akin ayun na yun, yung 150 para sa expenses sa grocery. Then magkano nga ba ang renta namin sa townhouse na yun? Yung townhouse namin, apat kami doon, may 3 kwarto sa taas, tapos sa basement yung isa. Ang renta namin doon ay per each is 225 per bi-weekly. 225 bi-weekly. So, i-compute natin siya bi-weekly kung paano tayo nagsasumasahod dito. Kasi usually lahat ng company dito, ang sahod nila is bi-weekly. Yung transportation. Yung una namin dating dito, may carpool provided yung company namin. Ang carpool, how much ang carpool? Ang carpool namin is 50 bi-weekly. Kinakatlasan kami bi-weekly ng $50, which is good. Salary deduction na yun, makikita mo na lang sa payslip. Pati yung rental namin, salary deduction na yun, makikita mo na lang doon na nakadeduct na. Ang cellphone naman, so, since kailangan mo dito ng internet, kailangan mo ng pang text, pang tawag, ang kinuha kong plan is yung internet lang, tapos unlimited call and text Canada wide, which is worth of $50 din, $50 per month. So, kung bi-weekly, it's just $25 bi-weekly. Ayun, lumipat na ako kasi medyo nakakasilaw yung nandun kasi ako kanina, tapos nakaharap pa ako sa araw. Tapos nasisilaw na ako sa araw, hindi ko na maaninag yung camera ko, yung cellphone ko. Nahihirapan na rin yung mata ko. So, dito tayo umupo. Diba? Ang ganda. Ayun, going back. Saan na ba tayo? Ayun. Yung cost of living talaga dito sa Canada ay mataas. Hindi ko na i-sugarcoat, hindi ko na sasabihin na maganda or mababa ang cost of living dito. Hindi ko na sasabihin na ganun. Talagang mataas. At nakita nyo naman yung presyo ng mga bilihin dito is mataas unlike sa Pilipinas. Pero sa akin, kung ako ang tatanungin kung saan ko pipiliin ko ba magtrabaho sa mababa ang cost of living pero ang sahod naman ay hindi rin ganong kataasan, o mataas ang cost of living pero ang sahod naman ay di hamak na mas mataas? Saan ko nga ba pipiliin? Syempre pipiliin ko yung mataas ang sahod kahit mas mataas ang cost of living. Kasi nasa inyo naman yan kung paano nyo babudgetin ang sarili. Yung mga expenses nyo. Nasa inyo naman kung makikipagsabayan ka, kung makikipagbilihan ka ng mga hindi naman kailangan. Kung hindi mo wise na babudgetin yung expenses mo, talo ka talaga. So kung wise mo naman na babudgetin kahit mataas yung cost of living, yung tama lang, sakto lang para sa'yo yung bibilhin mo, hindi ka maluho, panalo ka pa rin. Mas malaki pa rin yung maisisave mo compare sa nakipagsabayan ka, binili mo yung mga hindi naman kailangan. So yun. So mas pipiliin ko magtrabaho sa mataas ang cost of living pero mas mataas din ang sahod. Kasi depende yan sa'yo kung paano mo ibabudget. At the same time, mas malaki ang masisave mo. At saka, yung pera natin, pwedeng kapag nabili natin,
ay kapag sumahod tayo, pwede natin ipadala sa Pilipinas, which is mas malaki yung value. So yung ganun yung ginagawa ko. Ipapadala mo yung pagkasahod mo, padala mo sa Pilipinas, magtira ka lang ng enough money para sa expenses mo. Pang emergency mo dito, magtira ka lang. At least yung value ng pera mo sa Pilipinas is mas malaki. So ayun, nailatag ko naman na sa inyo yung expenses ko dito lahat. Nasa inyo na yon kung paano nyo siya iti-take, kung worth it ba. So kailangan nyo muna, bago kayo pumunta dito, i-make sure nyo muna na mag-compute. Para sa akin, okay pa rin dito sa Canada as long as marunong kang mag-budget, marunong kang gastusin ng maayos yung pera mo. Ayun, si RJ. Yung kanina, dyan po siya nagtatrabaho sa co-op, dyan sa grocery. Sila po yung nag-i-inform sa amin if ever may mga sale. Yun, good thing kasi may mga kaibigan kami nagtatrabaho sa co-op, mga Filipino na pwede namin pagtanungan once may mga sale. Yun. Uwi na tayo guys. Medyo mainit na rin siya. Which is good naman. May nakaharang. Hindi nila tinanggal. And one more look dito. Yan, ganda. Ganda dito sa Canada. Thank you po Lord. Yan, follow po kayo sa... Yun guys, ano pa ba yung gusto nyong explain ko sa inyo? Comment lang kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyong malaman, kung nagpaplano kayo dito sa Canada, kung may mga tanong kayo, comment nyo lang. At gagawan po natin ng paraan para masagot ko po siya. Yun. Diba, ang ganda dito. Andito ako sa walking trail. Uwi na rin ako kasi magluluto pa ako ng lunch. Yun. So, wag nyo rin pong kalimutan guys na mag-subscribe.